Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, kapapasok lang. BP Sara binulgar matinding plano Kongreso. Nagimbal si Abante, Mercado Kamara. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat ng Bayan TV. Nasa description po ang full video ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga ka-review natin, nasa thumbnail po natin, grabe ang ginawa. Nako, grabe, diktador na ba ang gobyerno? Yan mga kabayan, nagtatanong po tayo, no? At ito pa, pag-usapan rin po natin mga kabayan. Nako, mukhang nabudol. Nabudol po tayo doon sa total ban ang Pogo sa Pilipinas starting today, di ba? Yung today, yung sinasabi ko sa SONA, yung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr., na total ban ang Pogo sa Pilipinas starting today, noon po sa naging SONA niya. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon kung bakit po tayo nabudol at mukhang naloko. At eto pa, pag-usapan rin po natin mga kababayan itong si former President Duterte, na kung saan etong kung Kamara, no? Ang Kamara ay hindi po nagtagumpay doon sa kanilang balak or plano doon sa pagpapa-impeach, no, kay Vice President Sara Duterte, no? Yung confidential fund sana ang gusto nilang ipanlaban. Pero hindi po silang tagumpay kasi sabi po ng COA, ang confidential fund po ni Vice President Sara Duterte ay walang anomalya. Ngayon naman mga kababayan, itong si dating Pangulong Duterte, nako, mukhang iimbestigahan ng Quadcom ang intelligence fund ni dating Pangulong Duterte. Naloko na. Ano naging intelligence fund yan? Kung pakikialaman din ng Kamara. Grabe talaga, no mga kababayan. Ang Kamara po ay sila na po ang investigador, sila na po ang pulis, sila na po ang NBI, sila na po ang Justice, Department of Justice, at sila rin na po ang judge, no? Sila lang ang humahatol, lahat-lahat na sila na po. Perfect na po itong Quadcom na ito. Perfecto na. O yan mga kababayan, pag-usapan rin po natin yan. At eto nga ang sinasabi ko kanina, nasa thumbnail natin yan, grabe, diktador na ba ang gobyerno? Kasi ito mga kababayan, pag-uusapan rin po natin itong sinasabing pinopolitika, pamumulitika sa ayuda ng DSWD mga kababayan. Isa pong congressman ng Zamboanga, no? Ang halos lumuhod sa isang opisyal ng DSWD para mabigyan lang ng ayuda ang kanyang nasasakupan. Naku po, mamaya mga kababayan, alamin po natin yan. At eto na, simulan na nga po natin ito dito po sa sinasabi kong sa Pogo. Eto po mga kababayan, mula po sa Philippine Star ito. Teka, bibelta tayo Nung nakarang SONA standing ovation, palakpakan din natin itong si President Bongbong Marcos Jr. dahil po sa kanyang pagsasabi na total ban ang Pogo dito sa Pilipinas. Pinalakpakan po yan ng mga congressman. Naalala ko po yan kasi share din po yan natin dito sa channel natin, di ba? At binanatan nga natin yan eto ngayon, PAGCOR issues 40 licenses to rebranded Pogos. Nako, i-rebrand lang pala ang Pogo mga kababayan. Ito pang isang headline. Name change, no more Pogo, just IGL. Nako mga kababayan, ano ba tayo? Niloloko ba tayo ng gobyerno? Akala ko ba total ban na ang Pogo? Ito lang pong naiisip ko dyan mga kababayan Kaya hindi po nila mababan yung Pogo. Bakit po? Malaki po ang pakinabang ng ating gobyerno sa nakukuhang taxes, no, diyan sa mga pogong yan. That's why former President Rodrigo Roa Duterte license, no, yung mga pogo operators para kumita po ang gobyerno. Ngayon, gusto nilang iban. Sana kung ibaban, wala lang mga ganito, walang rebrand.
maging ano naman kayo, magkaroon naman kayo ng isang salita, di ba? Pag sinabi nyong ban talaga yan, lahat, walang iwanan, lahat kayo, di ba? O pero bakit ito ngayon, i-rebrand lang to IGL at saka 40 licenses to rebrand? Eto, di ba? Parang niloloko lang tayo dito eh. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon? I-comment na lang po sa baba, okay? At eto na po mga karibin natin, dating Pangulong Duterte, what's next for Quadcom? Yan, Duterte's use of intelligence fund in drug war to be proved, says Fernandez. Grabe talaga itong si Fernandez, no, mga kababayan. Ito po ang balita mula sa Manila Bulletin. Basahin lang po natin ng konti, no? The House Quadcom Committee plans to look into former President Rodrigo Duterte's use of intelligence funds during his palace tenure on the suspicion that the money was used for his administration's bloody drug war. Naku mga kabayan, sinasabi nila ito na sinasabi ng reward, no? Alam nyo, ano bang nagbago sa Philippine National Police, do sa armed forces natin, nung namuno si dating Pangulong Duterte? Di ba talaga, sa una pa lang, binigyan na po sila ng reward eh. Tinaasan, dinoble po ang kanilang sahod. That's why they don't need to be rewarded, no? Kasi kailangan nilang magtrabaho. Kayo ba naman, doblin yung sweldo nyo, pabanjing-banjing lang kayo? Siyempre, magtatrabaho kayo, doble na ang sweldo ninyo eh. Diba? Kaya ito mga kabayan, hindi ko alam kung there is, may batas ba tayo na makakapigil. Ewan ko lang sa COA, kung i-accept nilang itong ano ni Fernandez, no? Kasi pag sinabi nating intelligence fund, no? Mawawala po yung essence ng pagiging confidential nito kung i-disclose sa publiko, di ba? Now, eto teka lang. For example, pumayag po ang COA, no, na imbestigahan itong intelligence fund ni dating Pangulong Duterte. Ako personally mga kabayan, ang opinion ko dyan, ang masasabi ko lang, bakit kay PRRD lang? Bakit hindi lahat ng presidente na nagkaroon ng intelligence fund ang imbestigahan ninyo? No? Para magkaroon kayo ng comparison. Di ba? Hirap kasi sa inyo pala, puro kayo tira ng tira sa mga Duterte. Duterte lang ang nakikita nyo. Bakit hindi ngayon, imbestigahan nyo yung intelligence fund ng Pangulo natin, yung present administration isabay nyo na kung gusto nyo imbestigahan. O baka nagagamit din. Kung ang kung ang reason ninyo kung bakit imbestigahan ang intelligence fund ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, is baka nagagamit, no, for drug war. Yung sinasabi nyo. Ngayon, para sa akin naman mga kababayan, bakit hindi nyo rin imbestigahan, no, yung intelligence fund ng ating Pangulo, baka nagagamit din, sa sa mga party-party, di ba? Or sa ibang mga mga occasions, di ba? Concert, intelligence pa ng Pangulong ginagamit. Yan ay opinion ko lang yan, no, mga kababayan. Wala tayong evidence, but ang gusto ko lang i-point out mga kababayan, kasi iimbestigahan nyo si dating Pangulong Duterte about intelligence fund. Di ba? Isabay nyo na rin ito. Si PBBM, baka may makita rin kayo. Di ba? Hindi nyo yung gagawin eh. Hindi nyo kaya yun eh. No? At saka yung point ko kanina mga kababayan about sa reward na ito, no? The Philippine National Police, dinoble po ang kanilang sahod. Kaya that's why nagtrabaho po sila, no? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. They don't need to be rewarded mga kababayan kasi kailangan po nila magtrabaho, Kasi dinoble na pang sweldo nila eh. Yan na po pinaka-reward nila. Anong masasabi din dyan mga karbi natin? Sana mahinto na itong huwad-kum na ito. At ito na nga mga kabayan, yung sinasabi ko kanina, isa pong congressman ng Zamboanga City. Ang lumuhod pa. Diyos Maria Joseph mga kabayan. Lumuhod po.
Parang mga ano na to, mga santo na itong mga opisyal ng DSWD, ha? Mga ano na talaga to, mga kumbaga Your Majesty na, niluluhuran na po eh. Eto, pakinggan po ang balitang ito at bigyan natin ng reaksyon. Hindi na nakatiis ang congressman na tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito. Dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. Si Troy Gomez sa report. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Trending kamakailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sa pagdinig ng Senado sa So grabe mga kabayan, no? Pag hindi nila kaalyado, ito ang mangyayari. Talaga, sa bagay, kay Congressman Marcoleta nga, nangyari rin eh. O ito, another congressman mga kabayan ang pinupolitika dito sa pamimigay ng ayuda ng DSWD. At ano kaya ang masasabi dito ng DSWD Secretary mga kabayan? At sino kaya yung tumawag sa kanya doon sa official ng DSWD, no? Nasabi na may tumawag sa kanya at pinai-stop yung pamimigay ng ayuda sa Zamboanga doon sa kay congressman, no? Sino kaya yon? Dapat ma-disclose dito sa meeting na ito or sa hearing na ito, no? Para kung sino man yung hinayutak na yan ay managot siya. Haba mga kabayan, kailangan po pag namimigay ng eto nga ang problema eh. Dapat pag nangimigay po ng ayuda, wala pong pipiliin yan. 'Di ba? Kasi lahat naman po tayo naghihirap dito eh. 'Di ba? Lahat po naghihirap, lahat po kulang, no? Kumbaga kapos ngayong panahong ito. Bakit kailangan yung piliin, 'di ba? Dapat sana lahat eh, no? Lahat po ng Pilipino ay makatanggap ng ayuda. Hindi lang po yung pinipili kung sino po yung kaalyado ninyo, kung sino po yung malakas, 'di ba? Dapat lahat po ng Pilipino makatanggap kasi lahat naman po ng Pilipino ay kapos na kapos ngayong panahong ito. Yan, DSWD, ano ba, napupolitika sa bagay. Politika talaga to eh. It's all about politics pag gobyerno. Politika po. Pero sana naman po, di ba? Magkaroon kayo ng mga puso, namuta kayo. Walang wag niyong pipiliin kung yung bibigyan ninyo as long as Pilipino, di ba? Total, hindi niyo naman pera naman ng taong bayan rin yan eh. Ibabalik rin naman yan sa gobyerno. Sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 3 linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Madam Chair, again, let me
Pwede ba yun, mga kabayan? Walang pondo ang isang congressman sa ayuda? Ibig sabihin, pinipili nyo lang yung congressman na pwede magkaroon ng ayuda? Bakit? Nasaan ba yung ano nitong congressman na ito? Nasaan po yung nasasakupan niya? Nasa ibang bansa na ba? Yan na nga pong sinasabi ko, mga kabayan, ang gigigil tayo dito. Pinipili lang nila yung mga kaalyado nila na mga congressman. O, di ba? Dalipi ba yon? Walang hiya. Isa rin yan sa mga bumibira kay Vice President Sara Duterte. Let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa mag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga, mas marami pa pong lugar kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na siyang nag-preside ng nasabing pagdinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. Alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Sir, no. So yan, mga kabayan, anong masasabi niyo dyan, ha? At todo pa palusot itong si Gatchalian, no? Pero, alam mo, tama pa yung sinasabi ni Senator Bato, huwag kayong maging selective, no? Kung pwede nga lang, pag yung pamimigay ng ayuda, di ba? O may national ID ka, Pilipino ka ba? O bigay agad. Di ba? Papirma. Kitingnan yung pangalan kung nandun talaga. Sa record ng, DSWD or PSA, di ba? Oh. Kasi makikita naman yan eh. Kung Pilipino ka o hindi. Kaso pinipili nyo yung bibigyan nyo eh. Ha? Hindi lahat. Eto, yan po ang talagang masaklap, mga kabayan. Hindi lahat ng Pilipino nakakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Minsan pa nga eh. Ha? Minsan pa nga yung mga talagang nangangailangan pa, tuloy, ha? Sila pa ang hindi nabibigyan. Totoo po yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. No? Hindi lang dito sa puro hearing nito. Well, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Eto na po. House of Representatives probe sa paggamit umano ng Office of the Vice President budget, posibleng isagawa sa susunod na linggo. So meaning that will be next week. Okay? So ang plano nila, usap-usapan na kung hindi raw dadalo itong si Vice President Inday Sara Duterte, ay i-contempt nila. Okay? Ang tanong dyan, tama ba ito? Tama ba itong i-contempt nila si VP Sara kapag hindi dadalo itong si VP Sara? So, sabi ko sa sarili ko, desperado na talaga sila. So yan, mga kabayan, talagang desperado na nga itong mga hinayutak na ito, ha? May biruin nyo, yung confidential pa ni VP Sara, sinabi na ng COA na, walang problema. Oh, hindi sila nagtagumpay. Ngayon naman, mga kabayan, eto naman ang gusto nilang mangyari, oh. Si former President Duterte naman po ang tinitira nila ng intelligence fund. Ano pong masasabi nyo dyan, mga karibin natin? I-comment na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kabayan, ng inyong opinion. Maraming salamat po.